Yes, bagong loan application na naman. Ang ganda ng pinapakitang terms. Kare-release lang nitong March 11, 2026. At ito nga pala is requested vlog at sabi niya, pwede bang pa-review din ng Credit Plus na loan sa Play Store? Bala ko kasing umutang. Ang taas ng ratings. Legit po kaya? Kaya nga sinubukan ko na nga agad-agad para malaman natin kung okay ba dahil ngayon ko pa lang din ito nakita. At nung chinek ko nga sa may Play Store, nagpapaloan ng up to 50,000 pesos at yes, mataas nga yung ratings, 4.7. And under US Credit Lending Inc. Incorporated. So ito nga ang Credit Plus online loan. At ang loan term nga is 91 to 360 days. So hindi ko na nga patatagalin, eto na yung pinakita sa akin na offer. Na-offeran nga ako ng 2,000 pesos at ang marereceive ko na lang daw ay 1,970 dahil may service fee, may makakaltas daw na 30 pesos. Pero dito sa mga bagong release pa lang, medyo hindi tayo agad-agad dapat naniniwala. Dapat talaga to receive is to believe. Nun pa lang tayo maniwala pag talagang totoo. So paano ko nasabing maganda yung loan terms? Dahil sana nga ganito, hindi siya 7 days but 15 days ang interval niya at 6 to na hati-hati. So sa unang pagbabayad, 355. Sa pangalawa, 352. Sa pangatlo, 349. Sa pang-apat, 347. Panglima, 344. At last payment ay 302. So, ang last payment ko ay sa August pa. O, diba? So, ilang months din to. Almost 3 months yung bayaran. Sana nga ganito, no? Pero, after ko ngang i-confirm to, ha? Ayan, yes, kinonfirm ko kahit na may red flag ako nakita. So, ano yon? Hindi sa atin ipinakita dito kung may interest ba o wala. O, diba? So, yun yung dapat nating tinitingnan kahit na may nakalagay dito na 0. Sana, may nakalagay, pero wala talaga. So, nung tinotal ko nga yung 6 na bayaran na to, eto, yung pinaka-total na babayaran ko, yun na ba yun? Sobrang liit, Kaya ang hirap nang magtiwala sa mga bagong loan application. So, eto, yes, kinonfirm ko, binasa ko yung loan agreement nila. Wala ako dito nakita nakabuuan na talagang loan details natin. Yung loan details ko, na ito yung loan amount ko, ito yung interest, ito yung mga repayment, ito yung service fee. So, walang ganun sa loan agreement na to. More on about definition lang sila ng terms. At pagka na-overdue tayo, eto yung nakita ko sa kanila, sa may loan agreement nila. On the first day daw ng overdue period, may penalty na 100 pesos. At pagkayari ng first day na yon, may additional 3% overdue na idadagdag. O diba, dun sa outstanding balance. And malaki-laki to, ha? So, after ko na nga i-confirm ay, eto na yung lumabas. Akala ko generous, pero auto-reject sila. Wala pang 1 minuto, hindi man lang pinabot ng mga 1 minuto, wala. Rejected ang person. So, hindi daw natin na-meet yung kanilang loan requirements and mag-try daw again after 14 days pa. Pero ako bakit hindi ko na ipagpapatuloy? Dahil chinek ko nga yung kanilang registration sa may SEC, may nakita nga ako na sila pala ay delinquent na. Ayan, chinek ko sila sa CIC kung nandun ba sila. Submit ba sila ng ating data doon pagka tayo ay na-late ng pagbabayad? So, wala yung kanilang company doon. Hindi sila compliant. So, ano ba ibig sabihin ng ganyang status? So, ni-research ko nga. So, itong company daw pala nila ay hindi sumusunod sa batas at regulasyon, kaya hindi sila ligtas at hindi sila otorisado na daw na mag-operate ng anumang loan application. Kagaya nga nitong loan app na to na Credit Plus online loans, una paglabag daw sa ulat. So, bigo daw sila na mag-submit sa may SEC na kanilang General Information Sheet or Financial Statement sa loob ng maraming magkakasunod na taon. Pangalawa, walang aktibong lisensya. So, nakasaad nga dito sa may status of secondary license nila na none. Ibig sabihin, wala silang valid certificate of authority na magpautang nga sa mga tao. Ito nga dapat yung pinaka-importanteng lisensya para legal sila na makapagpautang sa Pilipinas. So dahil yan na nga yung status, delinquent na nga yung kanilang company at walang secondary license. So ang pagpapatakbo pa rin ng Credit Plus dahil nasa-search pa din siya sa may Google Play Store. So itinuturing na nga na illegal yan. So yung masasabi ko lang sa inyo, iwasan nyo makipag-transact pa dito. Huwag na kayong mag-loan. Dahil karaniwan nga din daw dito is merong ginagamit na pananakot, pangaharas. Ayan, pamamahiya daw sa may contacts. At pagbabanta, syempre sa may interest na din, malaki ang patong.
So, chinek ko nga yung kanilang mga reviews do sa may Play Store and marami pa ding nagtatry dahil may mga nakita ko dito na most recent ay hoping pa din daw sila na maaprubahan. So, kung ako sa inyo, wag nyo na ipagpatuloy yan. At dito nga sa may 1 star, nakahanap nga ako dito, magkano ba talaga yung matatanggap? At totoo ba na 30 pesos lang yung service fee, yung makakaltas? So, eto na nga. Sa 2,000 daw na niloan niya, 730 ang deduction. Halos kalahati ng iniloan. And yung tatanggap na lang niya is 1,200. Ayan, 1,200 plus na lang. And another, option to pay 6 gives. But technically, you're paying it a week after getting the loan. So, ayan, hindi din daw true. Fake news din ang 15 days dahil 7 days lang daw kailangan mabayaran mo na nga itong iniloan daw sa kanila. So, na-offeran siya ng 5,000 and naaprubahan. Ang laki ha. Pero ang matatanggap na lang ay 3,000 plus. Pero ang babayaran niya ay 5,500 plus. And after a week lang, napakasakit sa bulsa nito. So, yan yung dahilan kung bakit hindi ko na i-re-apply to after 14 days dahil delinquent na yung kanilang status. Plus, napakita ko naman sa inyo, hindi siya buong matatanggap at malaki din yung patong. Ito nga pala yung mga sinagutan ko dito sa loan application na to. Konti lang din yung hinihingi, pero pwede daw dito kahit walang trabaho. Pero kahit na ganon, kailangan pa ding ilagay yung company name, magkano yung sahod, at gaano ka nakatagal dyan. O, di ba? So, madaming red flag. Kaya kung ako sa inyo, iwasan nyo mag-try sa mga ganitong loan application. Or kung kayo ay naaprubahan naman at late nyo na nalaman na sila pala ay delinquent na, pwede nyo silang i-email na kung magkano na lang yung natanggap nyo, yun yung ibabalik nyo. Since ganon na nga yung kanilang status sa SEC. So kung meron pa kayong gustong ipa-review, comment down below para ma-review ko yan sa inyo. Yung mga ganitong klaseng super ganda ng pinapakita sa mga tao ng mga ads or dito sa may application nila na mataas ang ratings, huwag kayo doon nagdedepende dahil mahirap na. Kung magbabasa man kayo ng mga ratings dito sa may Play Store or sa App Store, make sure na doon kayo sa 1 star or doon sa may most critical reviews para makita nyo nga kung ano ba talaga yung talagang totoong na experience nung nangutang. And bago magtapos yung video na to, share ko muna sa inyo itong phone na gamit ko, yung Samsung Galaxy A17 na sobrang ganda. Dalawa yung binili ko na yan, isang black and isang silver. And syempre, itong lagi kong gamit na power bank, ang Ugreen power bank na 55 watts and airline friendly din. Pwede mo siyang dalhin sa airplane at mag-abroad ka pag maglilibot ka out of the country. O diba? Super bongga. Samsung Galaxy A17 and Ugreen power bank na 55 watts. Napupuno niya yung phone ko at may sobra pa. So, sa lahat ng mga utangan nyo, always be a responsible borrower. Pag kayang bayaran, go, pwede kayong mangutang. Pero pag alam nyo wala kayong inaasahang pambayad sa due date na ipinakita sa inyo, huwag nyo na munang itry para iwas sakit ng ulo. Dahil masakit din yan bayaran sa bulsa pag walang laman yung wallet at bulsa natin. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!